O yan, naka-live na ako sa Facebook. Putang ina nyo lahat. Kinang ina nyo. Tang ina nyo mga hayop kayo. Tang ina nyo, tuwa pa kayo, mga impacto kayo. Putang ina, nag-live ako sa TikTok. Lahat ng question puro ulol. Makakahabol po ba yung pilay sa takbuhan? Putang ina mo, pilay nga, di ba? Ha? Takbo ng buhay. Takbo ng buhay? Mas malala, putang ina. Seryoso naman daw yun, sir, ah. Ang pangit ng putang ina nyo, pangit. Nilin ko na yung live sa TikTok, tanga na, nabuburat ako. Mga question sa TikTok, makakahabol po ba yung pilay sa takbo ng buhay? Okay lang po bang mag-cutting classes ako para magsimba? Putang ina mong tanong, tangina parang gago yung mga tanong ng puta. Kanina pa kami tawa ng tawa rito. Sir, Pagod daw kakatawa eh. may question na po dito. Oo. Tanong po ni Mark Niel D. Ambrosio, naka-quick tire po ba yung gulong ng palad? Putang ina! Putang ina! Bakit sumunod kayo rito? Putang ina nyo! Tang ina nyo mga hayop kayo. Nagsisunod pa kayo rito, mga impacto kayo po. Ng ina nyo. Ina nyo mga hayop kayo. Naka-quick tire daw ba yung gulong ng palad? Putang ina, mga tanong nyo eh, no? Mga galing ng TikTok, putang ina nyo, mag-selis kayo dyan, sinasabi ko sa inyo. Parang gago ang putang ina, nakakaburat. Lahat na lang ng tanong nila pang ulol. Tapos yung pangalan parang gago, tinamuran mo ako. Putang ina. Tinadyakulan. Tinadyakulan. Tang inang yan. Ulol ang putang ina, nakakaburat. Ano sabi? Kung naka-quick tire po ba yung gulong ng palad? Putang ina, hindi. Next question na. Parang gagong putang ina mga tanong. Mga galing ng TikTok yan eh. Ulol ang puta. Natuwa kasi doon sa kanina. Yung anong tawag doon? Yung ganon? Ice cream. Ice cream? Ice cream yummy. Ice cream good. Nagbigay ng ice cream. Ang dami yung putang inang yan. Parang halos 1,000 yata ang ice cream yung binigay nila sa akin. Mga ulul. Tang inang yan. Nakakaburat ang puta. Sige, ano sabi? Next question na. Tang ina mo, tontuwa ka na naman ha. Babasa ka na naman ng ulul na tanong ha. Tinasabi ko sa'yo ha. Ayusin mo, tang ina nyo. Sige. Tanong po ni Mayor. Tangina, parang akala mo si Mang Tani habang nagre-report tumatawa. Kinang-ina nyo, public service to, gago kayo. Hindi to comedy show. Tanong po ito ni Vince Menor. Pinagpawin. Tangina nyo, eh. Ginihiga ako sa inyo. Fuck you. Ayusin mo yung tanong mo ha. Ito tanong po ito ni Vince Menor. Pwede po bang pantakbo ang pantalon? Putang ina nyo talaga. Pwede po bang pangtakbo yung pangtalon? Putang inang yan. Pantalon, sir. Pantalon? Putang inang. Pantalon. Ayoko na, putang ina na. Pagod na ako eh. Boss, bilis mo sundan, ha? Tang inang yan. Alam mo yung, bago ako mag-live, ang taas ng energy ko. Tang ina ngayon, gusto ko na matulog eh. Napunta sa ice cream yung energy mo. Pagod ako kakatawa, putang ina. Pagod ako sa inyo. Ayoko na. Ayusin mo naman yung putang ina, pili mo ng mga tanong. Wala ba na bang matinong tanong dyan? Tang ina, end ko tong live na to. Manuhala ka sa akin, end ko to. Kinang Meron naman na. Ayusin nga muna ako, napagod ako. Putang ina. Paying lighter. Teka muna, yosin muna ako. Putang ina nyo eh. Para kayong Andito na daw gago yung eh. pilay, sir, sabi ni Mark Daniel Dagon. Ano? Andito na daw yung pilay. Putang ina. Tangina. Nakahabol. Pati yung audience ko, ulul na rin eh. Kinang ina nyo eh. Makakahabol po ba yung pilay sa takbo ng buhay? Nandito na, sir. Tapos may comment, nandito na yung pilay. Sabi ng audience ko, nakahabol. Tangkinan nyo talaga eh, no? Kinangkinan nyo talaga eh, no? Teka, iyosin muna ako. Tangkinan nyo. Matinong tanong naman, parang gago to eh. Ang pili ng kamay mo, ang alat eh. Sayaw ka daw muna ng loads ng ice cream. Dito okay lang. Ice cream yummy. Ice cream good kasi wala namang ice cream dito eh. Wala kayo bibigay sa akin dito mga Paano pag puro comment na lang, sir, ice cream? Ayun. Parang ang gago. Tangina mo mamaya, tignan mo, wala kang mahanap na tanong dyan, sinasabi ko sa'yo. Puro comment dyan, puro ice cream, ice cream. Tanong po ito ni Steve Merino Evasco. Boss, bakit sa Japan maraming hapon? Putang ina.
Tangina nyo, umayos kayo mga gago kayo. Nauubos yung energy ko, kakatawa. Tangina, hinihika na ako. Alam mo, hinihika na ako. Ang taas ng acid ko, ang baba ng energy ko. Putang inang yan. Ang lala ng audience ngayon, yung mga galing ng TikTok, naglipatan ng Facebook. Dati pinapalipat ko, ngayon magbisibalik na kayo sa TikTok, putang ina nyo. Bumalik kayo sa mga tiyan ng nanay nyo, mga hayop kayo. Okay, next question. Tanong po ito ni John Baeza. Boss, kailan ko po papalitan ng pampers yung anak ko? Putang ina. Umayos kayo mga putang ina nyo. Kumuha ka naman tinong tanong, wala ba? Tangina na puno tayo ng TikTok ah. Puno tayo ng TikTok. Tanong po ni Rayster Guevara. Tanong boss, bakit mas pinili nyo sa mahabang parang magtinda ko sa napakalayo niyan, ba't di pa sa malapit na parang? Seryoso naman Okay siya. na yung kalahati. Tangin naman, naiihi na tuloy ako eh. Bahala ka dyan, kinang-inan nyo. Mag-shoutout muna kayo, mga hindot kayo. Naiihi ako. Brother. Shoutout daw. Teka lang, ihi lang ako. Shoutout po. Puta yung mga questions, parang gago eh. Nakakapagod pala itong gantong live. Comedy eh. Ayun. Shoutout kay Mac Kalugmaton, Miguel Amante. Ba't ang anghang ng vape Shout ko? out. Sinasakay naman yung sili mo kanina. Sinamay mo yung sili. Diba? Pwede na ba ako maligo? Tawa nang imabang may. Ayun, gumawa na na. Sir Chess, may tanong sa'yo. Ha? May tanong sa'yo. Pakyo, putang ina nyo. Pwede ka ba daw tanungin habang umiihi ka? Putang ina nyo. Pakyo, putang ina nyo. Panoorin nyo yung upuan ko, mga hayop kayo. Kinang ina nyo, papangit na mga tanong nyo. Tanong ko ni Dave Estocayo. Boss, bakit po may ballpen sa pen shop? Putang ina mo. Hindi ka maidurahin yun. Putang ina mo. Ayusin nyo yung mga tanong nyo. Parang gago naman to mga to eh. Public service to, mga hindot kayo. Kinang ina nyo, may mga tanong yung mga totoong tao. Putang ina ka. Kinang ina nyo mga hindot kayo. Hindi pa kayo magsibalik sa puke ng mga nanay nyo, mga hayop kayo. Sila nga nagsasuggest na tanungin ka nga daw habang umiihi eh. Putang ina yan. Ulul ang puta. Buti lang, di mo ko sinundan. Sinasabi ko sa'yo, kung nagkataon, tanggal ka, hayop ka. Isa ka pa eh. Konsentidor ka rin ng mga gago eh. Kinang ina nyo eh. Ang ina. Yung mga nasa gilid ko, tangina, tontuwa naman itong mga to. Kinang ina. Tututuwa ako kayo ng camera, mga putang ina kayo. Oh, gago. Oh, kinang ina nyo. Tontuwa kayo, mga hindot kayo. Isa ka pa. Kinang ina mo, laki ng katawan mong hayop ka. Kinang ina nyo. Ang ina nyo lahat. Parang gagong putang ina. Nagsisinuran na. Tangina kasi, mga gaya ng TikTok, nagbuntangan sa Facebook eh. Dati iniimbita ko pa eh. Ngayon, bumalik na kayo sa TikTok. Putang ina yung mga hayop kayo. Yung mga audience ng mga bata, parang gago eh. Makakasabay daw ba yung pilay sa takbo ng buhay? Putang ina mo. Puno ng puta. Tanginang yan. Hayop kayo. Tangina. Napahagod ako. Grabe. Ang hirap sagutin nun. Pero nakasunod naman eh, no? Napayosi ako sa inyo. Nakasunod naman yung ito na daw eh. Ayusin mo ha. Tangina ka ha. Sige. Ang labo. Dito ka. Dito sa maliwanag. Sir Chess, may nagtatanong dito, pwede na ba daw siyang maligo? Putang ina mo. Ay, wait lang. Tangina. Isa pa to, putang ina to. Nagpapapicture sa akin, ang pinindot yung power button. Tangina mo. Namatay gago. Diba? Tangina mo, nagpapapicture ka, pinindot mo yung power button. Ulol ang puta. De syempre, namatay cellphone. Sabi niya, ay, teka lang. Tangina mo, power trip ka rin eh, no? Kinang ina yung lahat ah.
Ngayon, alam ko napakaramdam ng mapagkaisa ng buong mundo. Putang ina. Ang pangit. Ito medyo mabigat po yung tanong ni Frances Saclan Fortunado. Seryoso lagi mga tanong nito, sir, pag nagko-comment sa atin eh. Boss, may aso bang tumatahol ng pahigop? Putang ina, pakyo ka, putang ina ka. Isa ka pa, ayup ka. Tangina mo, pare-parehas kayo, mga hindot kayo. Kinang-ina nyo. Tangina, pangit yung putang inang araw na to. Putang ina nyo lahat. Kinang-ina nyo, kumain lang naman ako ng takoyaki. Pangit ng araw na to. Huwag na kayo magdadala ng kape rito, ha. Sabi ko sa inyo, ha. Nagimula mo daw sa ice cream kasi, sir. Taas na ka-acid ko tuloy. Hayop. Tanong po ni Kurt, boss, okay lang po ba habulin kayo ng magagandang aso po? Tanginan nyo naman eh. Parang gagong puta, okay lang ba habulin kayo ng magagandang aso? Ayan, medyo seryoso. Ikaw, kung kagating kitang impacto ka, pukin ng ina ka, tanginan to mga hayop na to, nakakaburat. Yung mga galing ng TikTok, nagpuntahan sa Facebook. Dati iniimbita ko pa eh, punta kayo sa Facebook. Ngayon, tanginan, pinagsisisihan ko na eh. Balik sa kayo doon. Tanginan, balik na kayo dun. Sa kung saan kayo nagaling, sa pukin ng nanay nyo, mga Nag-send hayop tuloy kayo. ng 10 stars sa'yo, sir. Ala-ala. At least, matino yung pangalan, 10 stars, salamat. Tanong po ito galing kay Charles Lopena. Sir Chester, pag tumaiba ngayon, pwede ba bukas na magugas ng pet? Putang ina mo! Boss, nagpapamanicure po ba ang kuko ng pusa? Naranasan ko yung ano, Hala! May kwento. Naalala ko to. Tag-ina! Tag-ina! Brother, hello! Ito di ko makakalimutan. May isang Iba to, hindi mo alam to. Okay. May isang pagkakataon, sometime in the past, naghihiwa kami ng labuyo. Tagal na yun. Naghihiwa kami ng labuyo. Di syempre, hawa kami ng labuyo, di ba? Habang inihiwa mo. Tapos, ito ngayon. May langgam na kumagat sa puwet ko. Tangina mo, kinamot ko yung puwet ko. Kalahating araw, ang abdi ng puwet ko. Para sige kanina. Hindi ko makakalimutan. Manghang yung baby. Ang anghang ng... May isang pagkakataon pa. Naparami na tuloy yung kwento. May isang pagkakataon pa. High school ko to, high school. Meron ako, nag-exam kami. Tapos nung mag-exam ako, bumagsak ako. Out of 100, 35 lang yung nakuha kong tama. Tapos, sa JRU eh. Tapos kumain ako kay Mami, yung sa kabilang kalsada. Alam to ng mga taga-JRU, taga-Hopia. Yung kabilang kalsada, ano yun eh, parang malawak na lupa, na ngayon eh, parang building na rin na binili na rin ng JRU yun eh. Pero dati, malawak na lote lang yun. Tapos merong malaking ron, may malaking parang kantin. Karinderya ba? Karinderya. Tapos, doon sa karinderya na yun, chicken sobrang laki. Tapos, yung chicken na sobrang laki na yun, mura lang. Parang 20 lang yata, 25 kasama na kanin. Sobrang mura talaga. Siyempre, kain ako ngayon, naparami ako, nakatatlong kanin ako. Tapos, balik uli ako. Pagpasok ko, maya-maya konti natatai ako. Ang tsamba, siyempre, di ba, eskwelahan eh. Ang tsamba kong malas ko, tangina walang tubig. Hindi kaya ito ginawa. Yung test paper ko na bagsak. Yeah! Hindi. Wala pa to. Tinanggal ko muna siyempre yung pangalan ko. Siyempre may pangalan ko yun eh. Tinanggal ko muna yung pangalan ko para di makilala. Tapos nirolyo ko na ganun. Parang nagro-rolyo ka ng 2 joints ganun. Tapos sinut ko ngayon sa drain. Sinut ko sa drain. Tsaka ako ngayon pinahid. Yeah! Eto bad trip. Kulang pa. Tangina, kulang. May konti, diarrhea. Tangina, tatay na naman ako. Putang ina, wala ngayon akong choice. Doon pa rin, napunasan ko na. Nararamdaman ko meron pa. Tangina, bad trip.
Narasa mo na yung tapos ka na tumae, tapos meron pa palang kasunod, di ba? Nagbibihis ka na, tapos meron pa palang kasunod. Tangina, wala na akong choice. Wala na ako ibang dala. Yung test paper lang talaga na bagsak. Sobrang bad trip. Tangina, wala talaga akong choice. Ginamit ko yung medyas ko. Tangina, 2 medyas. Tangina mo, iniiwan ko ron. Nung panahon na yun, may alipungay pa ako. Tangina mo. Pati sa pit. Hindi pa tapos yung exam. Wala pa kami sa kalahating araw. So yung puwet ko, may alipong. Tangina, di ko makakalimutan yung high school days ko sa JRU. Ayop. Thai version ni Bossing, ha ha ha. May nagtanong dito, sir, anong diamante na naman daw sasabihin mo mamaya? Ano dong diamante sasabihin mo mamaya? Wala, nakadepende na yun sa tanong eh. Depende yun syempre sa tanong. Yeah. May bisita na eh. From ano eh. Kap. Yeah. Salamat. Thank you. Salamat. Okay. Next question. Galing kay Aldrin, boss, gusto ko daw makita ng kaibigan kong bulag. Putang ina mo. So daw makita natin. Ang lala, putang ina. Basahin na lang natin itong mga last na putang ng mga question. Tanong po ni Dave. Partida, hindi nagmumura si Gail ha. Pero tangina. Yung mga tanungan ngayon, ang lala talaga. Tangina, ang lala. Dave, yung sa Hindi ko makakalimutan tong araw na to. Putang inang tong araw na to. Hayop. Tangina, ang lala. O sige, basahin mo na. Boss, Dave Eustachio. Boss, nauuhaw rin po ba ang mga isda? Tanginang yan. Alam mo yung public service to eh. Naging comedy show eh. Yung audience ko, tawa ng tawa rito sa gilid oh. Tangina nyo, tuwan-tuwa kayo, mga hayop kayo. Sige, gago kayo. Ito yung may-ari ng ano. Anong negosyo yun? Sabihin nyo yung negosyo nyo. Putang ina. Hindi pagka nakakape. Ang lala, putang ina, ang lala. Ayoko na. Doon naman tayo sa mga matitinong tanong naman, seryoso na to. Ayoko na, seryoso na talaga to. Hindi na public service, takin na, nagiging katuwaan na tong palabas ko eh. Last question, Sir Brando. Boss, paano maglo yung walang kamay? Yan, buti nga sa'yo. Tangina mo, nasa mid ka. Buti nga sa'yo. Tangina mo, tuntua kayo, mga hindot kayo. Tangina nyo. Ayoko na. Yung matinong tanong naman, parang gago naman to si Gilly. Ito, naghanap ng malapit ako na eh. sweldo. Sige, leche ka. Alam mo, malapit na sweldo. Ayusin yung mga tanong nyo eh. Malapit na sweldo. Ito, tanong po ito ni... Pagod ako sa inyo, tanginang yun. ang haba naman ito. Ang ano eh, ang taas ng energy ko kanina, ngayon gusto ko na matulog. Pagod ako. Wala epekto ng kape. Oo, putang ina yung kalahating oras sa TikTok, katakot-takot na tawanan at ululan, no? Putang inang yan. Pagod ako. At tataba ng utak pag sinanong, no? Kaya nga eh, ayan, tangina nyo, basta kagaguhan, mga putang ina nyo. Ang dami mong viewers ngayon, sir. Apa, yung daming viewers. Nag 300 plus ka kanina, nagtatawanan kayo. 400, 500. Kaya ko na, pagod na ako. Wala mo lang pakialam sa dami ng viewers eh. Ang kailangan ko yung mga taong may problema. Yes. Tanong po ito ni Jude Andrew Ruta. Yung alam mo yung pagkakayes ni Gail, sarcastic. Yeah. Paano? Alam niya, sweldo na eh. Kinang-ina ka. Sige, subukan mo ako. Delay ko lang isang araw, sabi ko lang walang pera. Kaso hindi mo kasi madedelay kasi siya kasi yung cashier dito. Hindi ko wala sabi Alam niya, may pera eh. Hindi mo mapapagsinungalingan to eh. Parang matabang kanina yung laman ng akin dito. Sige, next question, go. Tanong po ni Jude Andrew Ruta. Boss, anong gagawin mo kapag umutot ka ng pahigop? Putang ina mo, Gil. Pumili ka na maayos sa tanong. Tangina mo. Ayusin mo yung sarili mo. Putang ina to. Na-imagine ko. Ano hirap doon na? Ayoko na. Gil, umayos ka. Putang ina ka. Unahin mo. Ayusin mo yung mga tanungan mo. Parang gago to eh. Last na to. Gusto ko itong basahin. Charles Lopena. Sir Chester, marunong bang kumindat ang isda? Ang yun, yung isa na yung corny na yun. Ayoko na. Corny na.
Corny na, next question na. Okay, matinong tanong. Tanong Parang naman gago po to eh. ito galing kay... Pagod na ako, tangina. Na-stress ako, putang na, naubos yung energy ko dong kakatawa. JM Lumabat, delikado bang ma-inlove sa babaeng red flag? Oo, syempre. Ikaw na nga nagsabi, red flag eh, di ba? Ibig sabihin na may diferensya, may problema, may sakit ng ulo. Oo, delikado talaga. Di ba, sana kung sobrang taas ng social standing mo, baka magbago pa yung babae. Pero kung parehas na kayo social standing, worse, baka mababa pa yung social standing mo kaysa sa babae. You don't have enough credibility para baguhin mo ugali ng babae. Yun ang sagot ko. Next question. Tanong naman galing kay Jonathan Dugiles. Proud ako sa karunungan mo, Brad, pero tanong ko lang po, sangayon ka po ba na ang totoong may karunungan ay may totoong kaligtasan at gaano ka po ba kasigurado na ipagkakaloob sa iyo ang kaligtasan o yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan? Hindi ko alam. Kasi nakasulat din sa Biblia, upang ikaw ay maligtas pagka ikaw ay nahatulan. Yun ang nakasulat eh. Wala pa nga yung hatol eh. Diba? Paano kung masasabi ngayon na ligtas ako? Tignan mo si Pablo, bago niya sinabing ligtas siya, nasa dulo na siya ng buhay niya, mamamatay na siya eh. Si Pablo. Yun ang nakasulat sa Biblia, nasa dulo na siya ng buhay niya. Ngayon, ang buhat ngayon, kailan ngayon? Nung isinulat niya, yung sulat niya para kay Timoteo, natataan sa akin, yung putong ng katwiran. Hindi lang naman sa akin, bla bla, ang dami niya pang sinabi, di ba? So, ibig sabihin, naatang sa kanya yung putong ng katwiran nung mamamatay na siya. Hindi okay lang kasi simula mo pa lang. Hindi automatic na may karunungan ka, maliligtas ka na kagad. Hindi ganun. Bakit? Kasi ang bottom line yan, simple. Kung paano yung katawan na hiwalay sa espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ay patay. So, kailangan matuto kang kumilos. Hindi automatic may karunungan ka lang. Yung karunungan mo na hindi naman applied, ano pakinabang ng karunungan mo? Hindi applied eh. Diba? Hindi mo pinapractice yung karunungan. Sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Ngunit sa pagsasanay ng kabanalan ay may pakinabang sa buhay na ito at sa darating. Yun ang nakasulat. You have to practice it. Diba? Yun ang nakasulat sa Biblia. Hindi automatic yun. May karunungan ka, ligtas ka na kagad. Tignan mo, si Solomon, may karunungan, diba? Oh. Ano nangyari sa kanya? Bandang dulo. Nagalit sa kanya ang Diyos eh. Maliligtas ba siya? Hindi ko alam. Pero naalala ko, ang dulo nun, ang sabi ng Diyos, nagalit siya. Diba? Nagalit ang Diyos kay Solomon. Yun ang nakasulat nun. Pinigtayo niya ng mataas na muog yung mga babae niya. Muog ng mga Diyos-Diyosan. Yun ang nakasulat dun. Hindi automatic yun. May karunungan ka, maliligtas ka kagad. Hindi ganun. Wala pa nga yung paghatol eh. Tignan mo, ang nakasulat kung hindi kay Ezekiel, kay Zacarias, pagka ang isang matuwid humiwalay sa kanyang katwiran, walang aalalahanin sa lahat ng mga ginawa niya. Pag humiwalay ka sa katwiran mo, gumawa ka ng mga kasuklam-suklam na mga kamalian, walang aalalahanin sa lahat ng ginawa mo. Parang si Judas. Huwag naman sabihin sa akin, di nagkaroon ng karunungan si Judas. Nakasama niya nga si Kristo eh. Diba? Tapos tingnan mo ano naging ending ni Judas. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Ricky Tuazon Medina. Boss, payo naman po, paano ko po sasabihin sa anak kong lalaki na kailangan na niyang tulungan sarili niya at kumita para sa sarili niya kasi inom at tambay, sugal, minsan pati pang yoyo, sinihingi pa sa amin ng mama niya. Boss, payo naman po. Bakit kasi binibigyan nyo ng pera? Sagutin nyo muna yung tanong, ba't nyo binibigyan kasi ng pera? Tangina nyo, sustentador din kayo ng mga kalokohan eh. Pero mo sa inyo hinihingi, ba't binibigyan nyo? Tapos ngayon, nahihirapan kayo ngayon papagtrabahuin. Tanganan nyo, palayasin nyo sa bahay nyo yan. Yun ang pinakamabilis na paraan. Gusto nyo matuto anak nyo, itapon nyo sa dagat. Hindi ang ibig sabihin, itapon mo sa dagat para malunod siya. Hindi ganun. Itapon mo, as in, palabasin mo sa bahay mo. Matuto siya sa sarili niya, matuto siya mangupahan. Bigyan mo ng pera, anak, ito 10,000. Yan na, hanggang dyan na kami. Matuto ka ngayon mabuhay mag-isa. Mupa ka ng bahay mo, bahala ka na. Pero kailangan mo, tutunan mo paano mabuhay sa labas ng bahay na to. Hindi putang ina, lahat na lang ng kapritsyo mo, sinusunod namin. Hindi uubra yun. Mananatili pa rin kami yung mga tagapayo mo. Pero hindi uubra, lahat na lang ng pera galing sa amin. Matuto ka mabuhay sa sarili mo. Ano pa ba naman payo ang gusto nyo? Alam mo, simple lang naman ang konsepto. Ito, pakita ko sa inyo ha. Tama. Ito, sigurado ako sa inyo, surefire to. Hindi naman ako yung unang-unang hiningan nyo ng payo tungkol dyan eh. Tapos ang ipinayo din sa inyo, palapasin nyo sa bahay niya, putang inang tamad na yan. Tingnan mo, pakita ko sa inyo ha. Pilipinas, naniniwala ba kayo
na hindi ako yung unang nagpayo ng ganun sa kanila, na ang sinabi nung iba pang mga nagpayo sa kanila, na mga napakinggan din nila, at mga nakausap din nila, palabasin sa bahay ang putang inang tamad na yan. Type yes kung naniniwala kayo na hindi ako ang unang nagpayo ng ganun sa kanila. Type yes. Tingnan tayo, sir. Medyo delayed kasi. Mag-no kayo kapag hindi kayo naniniwala, ako yung unang nagsabi nun. Ayan, may nag-guess Pagka na. naniniwala kayo, ako unang nagsabi nun sa kanila. May nag-guess Alam na. nyo naman na yan eh. Common sense lang yan eh, di ba? Yung parte na yan, sobrang common sense lang yan. Yung parte na yan, marami nang nagsabi sa inyo. Kayo kasing mga magulang, ang tigas din kasi ng ulo nyo, konsentidor din kasi kayo ng mga anak ninyo. Akala nyo kasi pagmamahal pa yun sa bata. Akala nyo pagmamahal pa yun sa bata. Pero wala kayong malay, tinutulak nyo na sa bangin yung tao na yan. Hindi na bata yan. Marunong na magsulgan, marunong na mag-inom, marunong na kumantot. Hindi na bata yan. Tinutulak nyo na sa bangin yung tao na yan. Yun ang sagot ko ron. Next question. Asan yung ano? Benta, ba't wala dumadating sa akin? Ha? Wala dumadating sa akin bayad? An? Bayad. Okay. Tanong naman po ito galing kay Clarivine Mendoza. Boss, tanong ko lang, seryoso to, ano masasabi mo sa mga proyekto ng gobyerno na iwas baha, pero bahang-baha pa rin ang Maynila? Tangina. Hindi ganun kadali yan. Gusto mo ng diretsyo, hindi ganun kadali yan. Kasi mo, Maynila, yung sinasabi. Manila, Hindi yes po. Metro Manila. Manila mismo. Maynila. Diba? Ang Maynila kasi, kung hindi nyo alam, mababang lugar yan. Ano ibig sabihin? Tuwing tumataas yung tubig dun sa dagat, pumapasok yan dyan sa Maynila. Kung hindi ninyo alam, merong mapa na 2050 kakainin na ng tubig dagat yung Maynila. Merong mapa nun. Tsagain nyo lang hanapin sa internet, merong mapa nun. Yung Maynila mismo na pinamamahalaan nila Lacuna, nila Isko dati, Manila. kakainin ng tubig yung parte na yan. Pag tumaas na yung pag tumaas Manila Bay. yung tubig dagat dahil sa global warming, kakainin ng tubig yung parte na yan. So hindi nyo masusolusyonan na yan, yung baha na yan, lalo na pag kinakain na ng tubig dagat yung parte na yon dahil sa sobrang taas ng baha, sobrang taas ng yung high tide, yung high tide. Hindi nyo masusolusyonan yan. Kahit ano pang drainage ang gawin nyo, mangyayari dyan parang Venice. Oo. Ganun naman lamang na mangyayari dyan. Parang Venice. Sa 2050. Kasi tignan nyo yung Manila Bay. Pag nakita nyo yung Manila Bay, on regular days, mataas pa rin yung tubig. Tapos nilagyan na nila ng harang. Yeah. Pero kahit anong lagay mo na harang doon, isipin mo yung konsepto kahit anong lagay mo na harang doon, wala pa rin eh. Bakit? Kasi yung mga drainage, doon pumapasok yung tubig galing sa Manila Bay, tapos lalabas ngayon sa mga drain pipe. Yeah. Hindi mo na mariresolve yung tungkol sa pagbabaha dyan, pagka high tide. Pagka low tide, ba malay ko. Pero, alam mo, tangina. Sa akin, Pilipinas, ayusin nyo na lang sarili nyong buhay. Kung gusto ninyo, eto suggestion ko sa inyo, kayo mismo kumandidato. Hindi ka satisfied dun sa mga nangyayari, kayo mismo kumandidato. Maiayos yung sistema. O baka, hindi ka satisfied sa nangyayari, baka hindi lang natin alam talaga kung ano talaga cause niyan. Hindi ko alam. Sa akin, ito bottom line sa akin. Yung tubig dyan sa Manila Bay, tumataas yan. Sa buong mundo, tumataas. Kasi ang Bahamas, hindi ko alam kung alam ninyo pero ang Bahamas malapit na mawala. Yung presidente ng Bahamas, bumibili na ng lupa sa Yemen. Para lang may papaglipatan yung mga tao nila mula dun sa bansa nila papunta sa kabila. Kasi malapit ng kainin ng tubig ang Bahamas. Dahil ba yun sa pagkatunaw ng ice dun sa... Magkabila, North at saka South Pole. Yun ang sinasabi ng mga scientifico. So yun. Tungkol dyan sa Maynila, mababang lugar kasi ang Maynila. 40 pesos. 40 pesos. Saka 35. Okay. May nagtanong 40 at dito, saka sir, na 35. wala lang po kung sino yung Sige, go. ang tanong niya po rito, okay lang po 35. bang entertain ng manliligaw Tapos 40. kahit may anak na? Okay lang ba daw entertain ng manliligaw na may anak na? Entertain ng manliligaw na Na may may anak. anak na? Yes po.
Personal preference yan eh. Hindi ko masasagot yung personal preference. Pero you have to understand that's an additional baggage. Kung okay sa'yo, automatic kagad na may anak ka kasi technically aampunin mo yan eh. Kung okay sa'yo, wala naman ako nakikita problema dun. Kasi lahat naman ng tao may kanya-kanyang baggage eh. Nagkakatalo kung sulit mo yung baggage sa dala niya at saka yung benefit na maidudulot niya sa buhay mo. Doon nagkakatalo yun eh. Technically ano yan eh, cost and benefit analysis. Cost and benefit analysis. So, may benefit. Ano ang cost nun? Cost and benefit analysis. Matuto kayong tumansya Pilipinas. Hindi porke maganda, hindi porke sexy, o hindi porke matipon ng lalaki, tapos may anak, automatic na kagad na okay o hindi. Hindi ganun. Tignan mo yung ugali ng tao. Tignan mo rin yung lalaki ba yung nanliligaw? Babae po yung nagtanong, tapos mukhang lalaki yung may anak. Okay. Tignan mo rin at the same time yung financial capability ng lalaki. Tapos tignan mo yung ugali ng lalaki. Tapos tignan mo yung upbringing dun sa lalaki. Tapos tignan mo kung ano narating ng lalaki. Tapos tignan mo everything else in between. Tapos tsaka mo ngayon malalaman kung sulit ba na okay lang na may baggage siya. Kasi kung kaya naman niyang i-handle yung baggage niya, wala akong nakikita problema ron. Kung kaya niya i-handle yung baggage niya. Tapos alamin mo rin kung ano dahilan bakit naghiwalay sila nung huli. Kasi baka mamaya maulit sa'yo yung nangyari kung ano man yung nangyari doon sa dati. Kasi ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na. At mangyayari pa ay nangyari na rin. Sabi ni Solomon yun eh, diba? So technically, cycle yan. Kailangan mong malaman kung ano nangyari dun sa huli. Siguro kung namatay yung huli, okay lang. Kung pinatay yung huli, syempre hindi. Ganon. Something to that effect. Next question. Tanong naman po ito galing kay... Excuse me? Jasper Gaboy. Boss Chess, anong masasabi mo sa mga babaeng kayang ibigay lahat ng isang lalaki? Lahat sa isang lalaki? Matuto kayo magtira para sa sarili nyo. Kasi hindi mo gugustuhin yung sobra-sobra lahat ng binigay mo. Tapos, you leave nothing to the imagination. Everything is an open book. Tapos, wala nang thrill. Ang hinahanap ng lalaki sa madalas na pagkakataon, peace of mind is one thing. Pero thrill, that's a completely different story. Ang lalaki naghahanap ng thrill. Lalo na yung mga medyo bata-batang klase ng lalaki, kahit sabi mo pan-responsable, naghahanap ng thrill yan. Yung mga matatanda na financially stable na, naghahanap pa ng thrill sa ibang babae. So you have to input a certain level of amount of thrill dun sa relationship. Diba? Kailangan may bago. Hindi ibig sabihin bagong babae, ibig sabihin bagong experience. Lahat na lang binigay mo na, ano pa ngayon na matitira para dun sa thrill? Wala na. Kailangan mo rin matutong mag-supply and demand. Alam mo, isa sa mga magagaling na supply and demand ngayon, isa sa mga magagaling gumawa ng supply and demand ngayon, kung hindi nyo lang napansin, binas kasi siya ng lahat. Pio Balbuena. Tangan lupit gumawa ng supply and demand. Siya na mismo yung nag-control ng demand. Anong supply? So ngayon, pagdating ngayon ng surge ng demand, 200 lang yun, tumaas ngayon yung presyo. Nakita mo? Binanatan siya ng mga tao. Pero naunang tumaas yung presyo bago siya binanatan ng mga tao. For the longest time, under people's noses yan. Magkakamukha yung mga ginawa niyang mga nauna dun sa mga kung ano mga sikat na brand na. You have to understand the law of supply and demand. Pag readily available ka sa lahat ng pagkakataon para sa asawa mo, tas wala nang thrill, putang na. Isipin mo rin kung ano yung isipin ng lalaki. Kasi ganun ka rin naman. Kailangan magkaroon ng thrill yung lalaki para sa'yo. Kasi pag hindi nagkaroon ng thrill, walang enough na drama, ikaw ang gumagawa ng drama at sakit ng ulo. Ito pansinin ninyo, pag ang mga babae, walang drama yung lalaki malinis, clean, walang kadrama-drama kahit kapraso, yung babae gumagawa ng drama. Ganon yun, law of supply and demand. Hindi pwedeng always readily available ka para dun sa lalaki. Alam mo, isa sa mga magagandang halimbawa dyan, I think it's a good example of a healthy couple na every now and then nagkakaroon din ng problema. Si Cheese at saka si Heart. Si Heart, hindi siya nagbibihis sa paligid ni Cheese. She leaves something to the imagination. Kasi powerful individual si Cheese. And alam mo yun, alam ni Heart yung konsepto ng supply and demand. So ngayon, si Heart, hindi nagbibihis sa harap ni Cheese. She's still leaving something to the imagination. Sabi nga ng Victoria's Secret, sometimes what you put on is more sexier than what you take off. Ooh.
Make sense, no? Make sense. sense. Tangina, mga paalis na, biglang tumigil sa pag-alis eh. Paalis na sana eh. Oh. Natuto kayo, no? Natuto kayo, no? Sige, next question. So, question lang, sir. So, paano mo pa malalagyan yung thrill kapag mahabang taon na kayo nagsasama? Law of supply and demand. You control the supply. Minsan lang. Tapos ako may tanong ako, di ba? Merong natural na supply and demand ng babae. Kung hindi nyo napansin, ang mga lalaki sobrang hilig sa sex. Lalaki lagi, madalas ang nangangalabit. Oh, there's some exception to the rule. There's some exception to the rule. Understood na yun. Paminsan-minsan may mga babaeng nangangalabit. Pero sa mas madalas na pagkakataon, lalaki talaga nangangalabit. Tapos tignan mo, yung law of supply and demand na inilagay ng naturalesa, madalas na pagkakataon, ang babae ang umaayaw. Natural law of supply and demand yun. Tapos ang mga lalaki ang nagre-reklamo na deprived sila ng sex. Kasi kailangan mo munang ilagay yung babae sa isang state of mind na naka-play mode yung babae, hindi pwedeng naka-survival mode. Eto, mataba ang utak muna to kasi maraming gantong oras puro mga matatanda eh. Survival mode, kapag ka naka-survival mode ng babae, wala sa mood for sex yan. Tapos magre-reklamo ka. Magre-reklamo ka ngayon na deprived ka of sex. Bakit ka deprived of sex? Kasi hindi mo siya nilalagay sa play mode. Kailangan muna safe zone muna. Safe zone muna. Dali, pipicture lang muna sandali. Okay, dali. Naka-live kasi ako. Sorry, naka-live ako. Mamaya, pagbibigyan ko kayo. Maya ikli lang naman tong oras na to eh. Okay, sige. So going back to sa pinag-uusapan natin. Meron pa. Going back to sa pinag-uusapan natin, kailangan naka-play mode ang babae. Paano mo ilalagay sa play mode? Hindi pwedeng naka-survival mode siya. Kasi dalawa lang naman kadalasan yung mode na yan eh. Play mode at saka survival mode. Diba? So pag naka-survival mode ng babae, taka na, nakapambaragan yan. Hindi mo talaga maaaya for sex yan. Nasa isip niya, gumawa ng pera, gumawa ng pera, gumawa ng pera. Kasi meron siyang feeling of uncertainty. Meron siyang pakiramdam na tangina, baka isang araw palitan ako nito. Baka isang araw magka-problema kami. Baka isang araw problema sa pera, etc., 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 etc. Sandali lang. Joke lang. Ano ba yun? Wala na kanin? Mapapatimpla pa ba tayo ng kanin? Sir Chess. Ha? Alas 3 na? Ilan pa yung kailangan ng kanin? Okay. Tangan, wala tuloy ako. Ganito, moving forward, pagka i-call out mo yung attention ko, hindi pag tumigil ako. Kundi pag natapos na ako, pag sinabi kong next question, then pwedeng mo i-call out yung attention ko. Kasi nawala ako, sayang oh. Sayang, ang dami nakikinig. etc. Oo, hindi na, nakalimutan ko na kung ano yung pupunto ko eh. Ayun, going back. Pag naka-survival mode ang babae. Pala lang sa akin. Ayun, pag naka-survival mode ng babae. Pag-iwan ako nito, pag-iwan ako. Yun mismo. Okay, going back doon sa punto na yun. Pag yung babae naka-survival mode, tas feeling niya unsafe siya. Whether it be in emotional, financial, physical, or anything else in between, pag feeling ng babae unsafe siya, she will not be in any shape or form na mapupunta siya dun sa konsepto na gusto niya makipag-sex. Pag pakiramdam niya, hindi siya safe. Bakit? Kasi, simple lang din naman yung konsepto eh. Yung konsepto ng mga babae na yung flip switch nila na gusto nilang makipag-sex, nandun sa konsepto na magpo-propagate, magpaparami ng lahi. Paano magpaparami ng lahi kung pakiramdam ng babae hindi siya safe at mamamatay yung anak niya dun sa circumstances na nakapaligid sa kanya? Diba? You have to understand women's instincts. You have to understand mother's instincts. Mga lalaki, matuto kayong maintindihan ng mga babae. Kaya kung mapapansin niyo, kung hindi niyo napapansin, every now and then ang mga babae nagkakaroon ng menstruation, tapos pag nagkakaroon sila ng menstruation, yung mood swings. You have to deal with the mood swings, mga lalaki. You have to understand how mood swings work. Isa sa mga, I think, and I may be wrong, ang psychology behind bakit nagkakaroon ng mood swings, para maipakita sa mga lalaki, na para makita ng babae kung kaya ba ng mga lalaki yung mood swings nila. Para ngayon makita kung lapat ba na partner itong lalaki na to. O baka konting stress lang, putang ina, lalaglag ka na nung lalaki. Kailangan maintindihan nyo yung konsepto ng mood swings.
na yung mood swings na yan, prelude to being pregnant. Kasi yung mood swings na yan, na minsang panahon na nai-experience ng mga babae, tangina, 9 na buwang may experience ng mga babae yan kapag ka nagbubuntis sila. Yung mood swings na yan. So mga lalaki, you have to understand how women's minds work. Simple lang naman ang konsepto di ba? Talinuhan mo lang, tabaan mo utak mo, magkaroon ka ng common sense, maiintindihan mo kung paano tumatakbo isip ng babae, maiintindihan mo rin lalaki kung bakit deprived ka of sex. Maiintindihan mo yun. Maliban na lang, if there's an exception to the rule, merong mali sa hormones ng babae na completely talagang ayaw niya talagang makipag-sex. Baka psychological yan, o baka hormonal imbalance yan, pero you have to check with your psychiatrist or your doctor. You have to check with your doctor kapag ka may problema. As in completely 3 months straight wala kayong sex, kailangan pa-check up mo na yan. Baka may problema, baka hindi mo alam kung ano nangyayari. Yun ang sagot ko ron. Tungkol dun sa, ano ba yung tanong? Baka hindi ko pa na-address yung tanong. I just want to make sure na na-address ko yun kasi maganda yung konsepto Ano yung tanong? Nakalimutan. Okay, sige, sayang. Next question na, sayang. Nakita nyo Pilipinas kapag ka mataba utak? Nakita nyo rin pag sensible yung tanong nyo? Pagkatawanan, okay lang yun, tawanan tayo, diba? Pero sa panahon ng seryosohan, mas malaki pakinabang ng panahon ng seryosohan kaysa sa panahon ng tawanan. Oo, boring lang yan, pero yung dami na matututunan mo, mapapakinabangan mo sa buhay mo. Hindi puro tawanan. Sige, next question. Ito. Tanong naman ito galing kay Alan Jorg Estrella. Ay, parang may question ka ata. Ay, oo, brother. Oo, Game, follow-up ka. diba sabi mo kasi may endeavor. Endeavor si lalaki, endeavor si babae. Yung dati pa yun. Yung dati, Wala namang kinalaman. Nasasabi mo ba yun kasi wala pang anak? Paano pag may anak Hindi. na, may ganun pa rin? It doesn't matter kung may anak o wala. Kasi sa madalas na pagkakataon, diba? Ang normal na endeavor ng mga lalaki, supposed to be ang normal na endeavor ng mga lalaki, gumawa ng kinabukasan para sa pamilya. Ang normal naman na endeavor ng mga babae, alagaan yung anak. Pag may anak. Kasi hindi mo gugustuhin yung, ito isa hindi mo gugustuhin konsepto. Wala kayong endeavor parehas. Tapos umiikot-ikot lang kayo doon sa parehas ng cycle. Ito problema ninyo, pag nagkakasawaan na kayong dalawa, naghahanapan na kayo ng mali ng isa't isa. Tingnan mo, pakita ko sa inyo, pakita nyo sa inyo. Mga mag-asawang nakikinig ngayon, yung mga nakikinig ngayon na mag-asawa, type yes kung nandun na kayo sa punto ng buhay ninyo na naghahanapan na lang kayo ng mali sa isa't isa. Type yes. Type no kung okay pa kayo. Type no kung okay pa kayo. Tignan mo kung gaano karaming difference. Tignan mo kung gaano karaming difference niyan. Ang ibig sabihin, malaki possibility niyan, walang endeavor yung yung isa o pareha sila wala. Walang enough distraction sa isip nila para hindi sila mag-focus dun sa mali ng isa't isa. Kasi anong nangyayari diyan? Common yan sa madaming mag-asawa, naghahanapan ng mali. Ayan, tingnan mo. See? Nakita nyo? Nakita nyo kung gaano karaming pagsasama ang miserable? Bakit nagiging miserable? Wala kayong common goal Dapat meron kayong separate goal, meron din kayong common goal at the same time. Diba? Yung konsepto na kailangan nyo talaga ng separate and mutual endeavor. Kailangan nyo yun. Kailangan nyo ng tinatarget para hindi kayong dalawa yung nagngangat-ngatan. Iyan ang madalas na problema ng mag-asawa Silang dalawa, naghahanapan ng butas ng isa't isa. Bakit kayo naghahanapan ng butas? Putang ina nyo, dami nyong oras Pag sobrang dami nyong oras, ganyan talaga mangyayari. Naghahanapan kayo ng butas ng isa't isa. Tignan mo, sa loob nga lang ng bahay nyo Isipin mo na lang, yung nanay mo, ang daming oras sa loob ng bahay. Lahat na lang ng mali mo nakikita. Walang nakikita ang tama. Ganon din ang tatay mo, kung wala nang ginagawa, wala na siyang trabaho, retired na, o tamad lang talaga. Lahat ng mali nakikita, pero yung sarili niyang mali, di niya nakikita. See? Kita mo? Nakita nyo? You have to have separate and mutual endeavors at the same time. Meron ka lalaki, meron ka endeavor ng sarili mo, babae, meron ka endeavor ng sarili mo. Tapos meron din kayong mutual endeavor at the same time. Na dalawa kayo, meron kayong target, meron kayong goal na hinahabol. Para ang tutok ng isip ninyo papunta dun sa kung ano man yung goal na hinahabol ninyo. Hindi tungkol sa inyong dalawang ngat-ngatan kayo ng ngat-ngatan. Si lalaki, hanap ng babae. Si babae naman, hanap ng butas kay lalaki. Diba? Si lalaki naghahanap ng diferensya kay babae na hindi niya makita kung ano man yung hinahabol niya sa kanya, kay sexy man yung asawa niya, hindi na sexy ngayon, o ngayon naghahanap na siya ng sexy sa iba. Bakit? Di niya na makita sa asawa niya yun
Malamang, nagkaanak na eh. Ano ba, na-expect mo? Siyempre, mag-aalaga ng bata yun. Nakita nyo naman si V, di ba, asawa ni Kong? Nakita nyo kung ano naging itsura niya nung nagbuntis siya, at saka nung nag-anak siya. Pero nakita nyo na at the same time na naiayos niya yung sarili niya sa tulong ng mismong asawa niya. Kasi meron silang hiwalay na endeavor, meron din silang mutual na endeavor. Nakita ninyo yun? Nakita nyo yung konsepto na ganun? Nakita nyo kung gaano ka-healthy yung pagsasama ng mag-asawa? Na oo, every now and then nag-aaway pa rin naman yung dalawa na yan. Taka na magsabihin sa akin din nag-aaway. Kahit pa gaano ka-healthy yung pagsasama ninyo, lagi at lagi pa rin kayong mayroong pinag-aawayan every now and then. Pero dahil tignan mo, magkaiba ng endeavor yung dalawa, yung isa gustong bumili ng motor, yung isa naman bla bla, may sariling negosyong minamaneho. Tapos tignan mo, may mutual endeavor din sila, na may bahay, may anak din at the same time, etc. etc. Nakita mo? Nakita nyo kung gaano ka-healthy yung pagsasama? Bakit? Kasi ang tutok ng atensyon nila papunta dun sa gusto nilang marating. Hindi sa isa't isa. Magsasawa kayo. Yun ang sigurado nyo. Pag nagsama na kayo, kabisado nyo na isa't isa, lahat ng likaw ng bituka ng isa't isa, kabisado nyo na, pati psychological nyo, magkasama na, tangina. Diba? Ang nakasulat, ano sabi sa, diba? Yung isa sa mga batas ng, nakalimutan ko tuloy kung anong batas yun, pero, too much familiarity breeds contempt. Pag sobrang pamilyar na kayo sa isa't isa, ang kasunod na nun, ano ang contempt sa Tagalog? Sige. Kawalan ng respeto. Pag sumobra na yung pagkapamilyar ninyo sa isa't isa, ang kasunod nun, pagkawala ng respeto. So alam mo na, doon ang punta nyo. Alam mo na, doon ang punta yung dalawa. Wala kayong mutual endeavor, wala din kayong separate endeavor, automatic yan. Kahit mag-resign ka sa akin, bumalik ka dun sa asawa mo, automatic yan. Kayong dalawa pa rin yung magngangat-ngatan sa loob ng bahay. So you will go into a very miserable life. Expect mo na yan. Kahit anong trabaho ang puntahan mo, miserable pa rin yung magiging buhay mo. Bakit? Walang endeavor yung babae. Diba? Ikaw rin, wala ka ring endeavor eh. Ang endeavor mo, wag magalit yung babae. So ngayon, yung babae ngayon, hahanap ng paraan para siya mismo magalit. Mayat-maya, check ng cellphone mo, naghahanap ng butas sa'yo. Bakit? Tangina, walang ginagawa yung babae. Nakatanghod lang eh. Nagkukunya rin nagbabantay ng bata, pero totoo, nagsa-cellphone lang talaga maghapon. Diba? Yun ang sagot ko rin tungkol do sa punto na yun. Alam mo mga lalaki at mga babae, mag-asawa, matuto kayo. Hindi habang buhay tatagal yung pagmamahal nyo sa laman. Hindi habang buhay tatagal ang pagmamahal nyo sa laman. Kaya nga ang sabi ni Pablo, mga asawa, ibigin nyo mga asawa ninyo. Bakit? Kasi dumarating nga sa panahon, nagsasawa na kayo sa isa't isa. Nagsasawa na kayo, nagkakasuyaan na kayo. Tangina, kabisado mo na kung gaano kahaba yung titi niya. Kabisado mo rin kung gaano kalawang yung puki niya. Ano pa ba namang experience pa ang i-expect nyo doon sa dalawa na yun? Kabisado nyo na isa't isa eh. Wala na kayo excitement. Paano magkakaroon ng excitement? Kailangan nyo kasing magkaroon ng separate na pangarap at kailangan nyo rin magkaroon ng magkasamang pangarap. Yun yung magtatawid sa inyo sa buhay na ito. Hindi yung tangina. Nagtatrabaho nga si lalaki, wala namang pangarap. Ang gusto lang, kumuha ng pera para maiuwi sa pamilya. Si babae naman, nag-aalaga nga ng bata, pero wala rin pangarap. Ang gusto lang, makatapos yung mga anak. Tangina nyo, ang mangyayari talaga, magngangat-ngatan talaga kayong dalawa hanggang maghiwalay kayo. Yun ang mangyayari. Yun ang sagot ko ron. Make sense, no? Pilipinas, meron bang nag-a-advise sa inyo ng ganyan? May nag-a-advise ba sa inyo ng ganyan? Tangina, parang yung mga influencer ninyo, ang gusto lang, pagpakitaan kayo ng pera, yabangan kayo ng bundle-bundle na pera eh. Akala nyo naman, makukuha nyo yung bundle-bundle na pera ng mga putang ina. Diba? Nangyayari, iniinggit kayo naman, tuntua kayong iniinggit nila kayo at hinahampas sa mukha ninyo kung gaano kayo kahirap. Tapos ano nangyayari? Nananatili kayo nanonood sa kanila nang wala kayo natututunan. Tapos paikot-ikot lang kayo sa buhay na to nang hindi nyo alam yung ginagawa nyo rito. Tapos nag-aanak kayo ng marami. Papatapon nyo sa institusyon ng gobyerno at tawag eskwelahan. Tapos mamamatay na kayo pagkatapos nun. There's so much to life. There's so much to life than just making money alone. Making babies alone. There's so much to life. Sobrang daming aspeto ng buhay. Hindi nyo nai-enjoy yung mga buhay ninyo kasi stuck kayo doon sa miserableng buhay ninyo kasi yung mga putang ina pinagpapanood yung mga influencer, mga bobo na nga, mga gago pa, mga inutil pa, mga putang inang ganit sa pera. Pilipinas, matuto ka, talinuhan mo, tabaan mo utak mo, matuto kang makinig sa mga matatabaang utak.
Matuto kang magkaroon ng ibang perspektibo, matuto kang mag-isip, matuto kang questionin lahat ng bagay. Bakit ba pinagtsatsagaan mong panoorin yung mga putang inang mga influencer na yan, na maghapon, magdamag, puro prank lang naman ang pinapakita, tapos yung mga prank naman nila, puro scripted din naman. Tangina, inuuto ka lang ng mga gago eh. Tapos tignan mo, unti-unti nagigising na Pilipinas eh. Ang sabi, mas okay pa daw ikasig gantong influencer kasi tumutulong. Kesa dito kay gantong influencer na puro prank lang, pero wala naman talaga napapakinabang sa kanya mga tao. Pero tignan mo, yung pag-iisip ng Pilipinas, oo, unti-unting nagigising, pero tulog pa rin eh. Paano tulog pa rin? Yung isa na tumutulong tangina niyo, poverty porn yung ginagawa eh. Kaya niya ginagawa yung tumutulong para dumami yung views niya, para dumami rin yung pera niya. So ano nangyayari? Ginigisa niya sa sariling mantika mga mahihirap. Diba? Pilipinas, matuto kang pumili ng mga totoong influencer mo. Matuto kang pumili ng mga totoong influencer mo. Ako magre-rekomenda sa inyo. Una, na number 1 sa listahan ko, si Garawi. Number 1 sa listahan ko yan. Number 2 sa listahan ko, si Nico David. Number 3 sa listahan ko, si Kuya Renan. Yang mga tatlo na yan, panoorin ninyo, tignan nyo. Hindi lang tataba utak ninyo. Magkakaroon pa kayo ng ibang perspektibo ng mga matitinong mga tao. Yung mga taong may paninindigan. Pilipinas, matuto kayo. Pag puro bobo ang pinakikinggan mo, sumama kang kasama ng mangmang, magiging mangmang ka rin. Sumama kang kasama ng mga pantas, magiging pantas ka rin. Magandang umaga sa'yo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.